Martial Pick, Kabanata 5853. Magpulong. Sa Star Boundary, High Heaven Palace. Isang daloy ng liwanag ang lumipad mula sa labas at huminto sa harap ng isang malaking bulwagan, na nagpapakita ng isang malakas na figure. Habang nagbabago ang kanyang aura, ipinakita nito ang malakas na paglilinang ng isang 8th grade Heaven Opening Realm Cultivator. Kahit na isa na siyang 8th grade Heaven Opening Realm Cultivator, si Zhao Lun ay hindi naglakas loob na kumilos ng masyadong mapangahas dito dahil ito ang High Heaven Palace, ang sect ng Dao Master. Ilang beses na siyang pumunta sa High Heaven Palace dahil may ilang secret realms na naiwan dito ng Dao Master. Ang lahat ng mga disipulo na nagmula sa Void World ay minsang pumunta sa mga secret realms na ito upang makakuha ng karanasan at makakuha ng marami. Noong siya ay nasa Emperor Realm, naramdaman niya na ang lakas ng Dao Master ay napakalakas, at habang mas mataas ang kanyang cultivation, mas naramdaman niya na ang Dao Master na ito ay hindi maarap. Dahil siya ay nagmula sa Void World, ang kanyang kakayahan ay namumukod Tenji, at siya ay bihasa sa Space Principle, siya ay gumawa ng maraming kontribusyon sa larangan ng digmaan sa nakalipas na ilang taon. Pinamunuan din niya ang kanyang mga nasasakupan na sumugod sa mga linya ng kalaban at patayin ang kanilang mga kaaway, isang gawa ng pagsingil muna sa ulo ng kaaway. Sa Mysterious Nether Army, maaari siyang ituring na isang medyo sikat na figure. Pagkatapos ng lahat, ang isang 8th grade Heaven Opening Realm Cultivator ay isang haligi ng alinmang hukbo, hindi pa banggitin na siya ay direktang nakarating sa 7th grade noon at nagkaroon ng pagkakataong maabot ang 9th grade. Isang buwan na ang nakalilipas, bigla siyang nakatanggap ng isang lihim na utos mula sa punong tanggapan, na nag-utos sa kanya na agad na magtungo sa High Heaven Palace. Hindi alam ni Zhao Lun kung ano ang nangyari, ngunit dahil ito ay utos mula sa Head Office Division, natural na hindi siya nang ahas na kumilos ng walang ingat. Agad niyang ibinaba ang kanyang ginagawa at sumugod. Sa kanyang puso, siya ay may mahinang hula na dahil ang utos na ito ay nagmula sa head office at kasama rin ang High Heaven Palace, marahil ito ay may kinalaman sa Dao Master. Sa anumang kaso, ang iba't ibang mga labanan ay natapos na, at ang paghahanap para sa hukbo ng Black Ink Clan ay isang mabagal na proseso, kaya walang pinsala sa hindi pagsali. Hindi niya alam kung bakit siya tinawag ng Master para. Medyo nasasabik si Zhao Lun habang inaayos niya ang kanyang damit at pumasok sa loob. Pagpasok sa pangunahing bulwagan, agad na naramdaman ni Zhao Lun ang maraming pares ng mga mata na nakatingin sa kanya, dahilan para matigilan siya saglit bago humagalpak ng tawa. Ngayon lang niya napagtanto na hindi lang pala siya ang nakatanggap ng mga order mula sa head office. Ito ay si Senior Brother Zhao Lun. Senior Brother Zhao, dito. May tumawag sa kanya. Tumingin si Zhao Lun at nakita ang ilang pamilyar na mukha na nakangiti at tumatango bago naglakad. Medyo kakaunti ang mga tao sa pangunahing bulwagan, sa kabuuan ay 60 o 70 tao, lahat sila ay nagtipon sa mga grupo ng 2 o 3, bawat isa sa kanila ay nag-uusap ng isang bagay. Nag-usap sandali si Zhao Lun at ang iba pang mga kapwa-disipulo na pamilyar sa kanya bago natuklasan na ang mga tinawag pabalik sa pagkakataong ito ay pawang mga disipulo mula sa Void World, lahat sila ay bihasa sa Space Principle. Hindi lang sila, may iilan ding Phoenix Clan na iba sa kapwa nila disipulo na nanggaling sa Void World. Itong Phoenix Clan naman ay nakaupo sa gilid na parang wala sa pwesto. Ang mga taong ito ay mas marami o hindi gaanong nakipag-ugnayan sa Phoenix Clan noon, at kahit na hindi, nakipag-ugnayan na sila sa iba pang mga Divine Spirit noon. Alam nila na ang mga Divine Spirit ay karaniwang mayabang, lalo na ang Phoenix Clan, kaya hindi siya nag-abala sa kanila. Ang agwat ng edad sa pagitan ng mga disipulo na nagmula sa Void World ay talagang malaki, dahil ang daloy ng oras ng maliit na universo ni Yang Kai ay iba sa labas ng mundo. Sa kanyang kasalukuyang 9th grade Heaven Opening Realm at sa kanyang mga natamo sa Great Dao of Time, ang kanyang kasalukuyang rate ng daloy ay umabot na sa 10. Isang ratio. Sa madaling salita, ang 10 taon sa loob ng miniature universe ay katumbas ng 1 taon sa labas ng mundo. Higit pa rito, dahil inilabas sila ni Yang Kai sa Void World ng magkakasunod-sunod, ang agwat sa pagitan ng kanilang edad ay ilang 10,000 taon. Sa isang ordinaryong sekta, ang agwat ng ilang 10,000 taon ay hindi bababa sa ilang dosenang henerasyon, ngunit ang Void World ay hindi isang sekta. Bukod dito, ang edad ay walang ibig sabihin. Ang katotohanang magkapareho sila ng pinagmulan ay nagbigay sa kanila ng natural na pakiramdam ng pagiging malapit, kaya ang mga disipulo mula sa Void World, pamilyar man sila sa isa't isa o hindi, ay palaging magtutulungan sa isa't isa. Sa madaling salita, kung ang lahat ng mga disipulong nilinang ni Yang Kai sa Void World ay magsasama-sama,
ang kanilang pundasyon ay hindi magiging mas masahol pa kaysa sa iba't ibang cave heaven paradise. Ang mga disipulong ito na may mga kwalipikasyon na umalis sa Void World at sumulong sa Heaven Opening Realm ay Pawang Dragon at Phoenix sa mga kalalakihan, na ang pinakamahina ay direktang makasulong sa 5th grade at ang 7th grade ay ang kanilang limitasyon. Ngayong napakaraming taon na ang lumipas, ang pinakamababang paglilinang sa mga disipulong ito na umalis sa Void World ay nasa 9th grade, at mayroong libo-libong 7th grade at 8th grade, lahat sila ay nakakalat sa iba't ibang legion. Ang isang grupo ng mga cultivator na bihasa sa Space Principle ay nagtipon at pagkatapos ng ilang maliit na pag-uusap, sila ay natural na uupo at talakayin ang Tao, na nagpapahayag ng kanilang mga pananaw sa Tao of Space. Kadalasan, ang ilang casual na salita ay magbibigay daan sa iba na biglang maunawaan kung ano ang nangyayari, na nagpapahintulot sa kanila na makakuha ng maraming benepisyo. Lahat ng uri ng katangi-tanging mga kaisipan ay nagbanggaan dito at doon, naglalabas ng isang makinang na liwanag. Ang Tao of Space ay sikat sa pagiging mahirap linangin. Bago si Yang Kai, sa buong 3,000 mundo, iilan lamang ang maaaring linangin ang Tao of Space at bihasa dito. Tanging ang Phoenix Clan ang pinagpala ng langit, at ang Tao of Space ang kanilang natal divine ability. Gayunpaman, pagkatapos ni Yang Kai, ang mga disipulo na nanggaling sa Void World ay dinala na ang Great Tao na ito sa bagong taas. Ito ay hindi lamang ang Tao of Space, mayroong maraming mga bihasa sa Tao ng oras, at kung ito man ay ang Tao of Space o ang Tao of Time, lahat sila ay mga bihirang talento. Sa paglipas ng panahon, mas maraming mga disipulo mula sa Void World sa labas ang ipinatawag, at unti-unti, ang bilang ng mga tao ay lumampas sa 100. Mahigit sa 100 na may pinakamahina sa 6th grade, karaniwang lahat sila sa 7th grade at 8th grade, at lahat sila ay bihasa sa Tao of Space. Ang gayong nakakagulat na line-up ay hindi man lang nabilang ang 12-12 ng mga miyembro ng Phoenix Clan. Pagkaraan ng ilang araw na paghihintay, nang ang bilang ng mga alagad ay umabot na sa humigit kumulang 150 tao, walang ibang dumating. Alam ng lahat na oras na. Bagamat mayroon lamang 150 disipulo ang natipon dito, hindi ibig sabihin na narito ang lahat ng mga disipulo na nagal-inang sa Space Tao. Sadyang napakalalim ng kanilang mga natamo sa Space Tao, at maraming mga disipulo na nilinang ang Space Tao ngunit mababaw lamang ang pangunawa nito kung sino ang kailangan pang ma-recruit. Ang mga disipulo na ipinatawag dito ay umabot man lang sa ika-4 na yugto ng Space Great Tao. Pagkatapos ng ilang araw na pag-uusap, naging tahimik ang bulwagan. Dalawang figure ang biglang pumasok mula sa gilid, na agad na nakakuha ng atensyon ng lahat. Pareho silang nagkaroon ng cultivation ng isang 8th grade Heaven Opening Realm Master at ang kanilang mga aura ay na-condensed. Ang isa sa kanila ay nakasuot ng puting damit at may gwapong ngiti sa kanyang mukha. Kahit na ang isang estranghero ay magkakaroon ng paborebleng impresyon sa kanya. Ang isa pang lalaki ay nakasuot ng itim na damit at may kalmadong kilos. Nang makita ng mga disipulo ng Void World ang lalaking nakaitim na damit, lahat sila ay natuwa at sunod-sunod na tinawag siya Senior Brother Miao. Mayroon ding mga alagad mula sa Void World na bumati sa lalaking nakasuot ng puti, na tinawag siya Senior Brother Lee. Ang lalaking nakasuot ng itim na tinatawag na eldest Senior Brother Miao ay natural na si Miao Feiping. Isinasantabi ang 3 personal na disipulo ng Tao Master, si Miao Feiping ang unang disipulong inilabas ni Yang Kai mula sa Void World upang makapasok sa Heaven Opening Realm, at siya rin ang unang World Master ng Void World. Ngayon, sa Void World, ang rebulto ni Miao Feiping ay inilagay sa ilalim ng rebulto ni Yang Kai. Ang posisyon ng Void World Eldest Senior Brother ay kinilala ng publiko at hindi masira. Sa makatuwid, nakita man nila siya noon o hindi, nang makita nila si Miao Feiping ngayon, nakilala siya ng lahat ng mga disipulo sa isang sulyap. Para sa isa pang lalaking nakasuot ng puting damit, siya ay isang powerhouse sa ilalim ng Beast Martial Great Emperor ng Star Boundary, si Li Wuyi. Sa Star Boundary, mayroon lamang 2 tao na bihasa sa Tao of Space. Ang isa ay si Li Wuyi, at ang isa ay si Yang Kai. Ang kahusayan ni Li Wuyi sa Tao of Space ay higit pa kay Yang Kai sa simula, at binigyan niya si Yang Kai ng maraming pointer sa Tao of Space, na lubos na nakinabang kay Yang Kai. Ang relasyon ng dalawa ay masasabing isang guro at kaibigan. Gayunpaman, habang patuloy na lumalakas si Yang Kai, ang kanyang mga natamo sa Tao of Space ay unti-unting nahihigitin din ni Li Wuyi. Ngayon, kung tungkol man ito sa cultivation o mga tagumpay sa Tao of Space, si Yang Kai ay hindi na maihahambing kay Li Wuyi. Si Li Wuyi ay hindi isang pangkaraniwang tao. Noong nakaraan, noong nasa Star Boundary siya, kilala siya bilang numero 1 tao sa ibaba ng Great Emperor.
Talaga naman na outstanding ang talent niya. Kung hindi dahil sa bottleneck ng Star Boundary, siguradong siya na ang naging Great Emperor. Sa paglipas ng mga taon, ang kanyang paglilinang ay sumulong din ng mabilis. Kahit na ang kanyang mga natamo sa Tao of Space ay mas mababa kaysa kay Yang Kai, naabot na niya ang rurok ng 7th grade at maaaring makapasok sa 8th grade anumang oras. Sa loob ng libu-libong taon ng digmaan sa mga master ng Black Ink Clan, ang human race ay nakakuha ng hindi mabilang na tanyag na reputasyon, at si Li Wuyi ay isa sa kanila. Gayunpaman, ang talas ng karamihan sa mga tao ay natabunan ni Yang Kai. Sa mga tuntunin ng mga tagumpay sa Tao of Space, hindi kasama ang Phoenix Clan, si Li Wuyi ang kasalukuyang pinakamalakas na tao sa ibaba ni Yang Kai. Kaugnay nito, kahit na ang unang disipulo ni Yang Kai, si Zhao Yebai, ay hindi may kukumpara sa kanya. Sa mga tuntunin ng edad, si Zhao Yebai ay mas mababa kaysa kay Li Wuyi, at ang akumulasyon ng Great Tao ay madalas na nangangailangan ng oras. Kaya't nang pumasok si Li Wuyi, kahit ang malayo at marangal na mga master ng Phoenix Clan ay hindi napigil ang tumango bilang pagsang-ayon. Minsan na siyang nagpunta sa Phoenix Nest upang talakayin ang Tao of Space kasama ang Phoenix Clan, at sa kanyang magagandang tagumpay sa Great Tao, nagawa niyang kumbansihin ang marami sa kanilang powerhouse. Higit pa rito, si Li Wuyi ay palaging isang gwapong lalaki. May isang kapintasan ang Phoenix Clan. Kung ang isa ay ipinanganak na may magandang hitsura, magkakaroon sila ng natural na kalamangan kapag nakikipagnegosasyon sa Phoenix Clan. Sa puntong ito, hindi maihahambing ni Yang Kai kay Li Wuyi. Kung si Li Wuyi ay pumunta sa No Return Pass noon, siya ay itinuturing na isang pinarangalan na panauhin ng Phoenix Clan. Marami sa mga disipulo na nanggaling sa Void World ay nakatanggap ng patnubay mula kay Li Wuyi noon. Pagkatapos ng lahat, si Yang Kai ay isang mailap na figure, kaya hindi madaling mahanap siya. Sa kabilang banda, si Li Wuyi ay madalas na bumalik sa Star Boundary upang magpahinga at magpagaling. Sa tuwing siya ay babalik, ang mga disipulo ng Void World ay madalas na pumupunta sa kanya upang makinig sa kanyang mga turo at talakayin ang Space Great Tao sa kanya. Sa makatuwid, mula sa pananaw ng mga disipulo ng Void World, itong Senior Brother Li ay mas maaasahan kaysa sa Tao Master. Pagkatapos ng ilang maliit na pag-uusap, tumayo sina Li Wuyi at Miao Feiping sa harap ng lahat. Tumingin sa paligid, ngumiti si Li Wuyi at nagsabi, "Lahat kayo ay mga elite mula sa iba't ibang dakilang hukbo, at kayong lahat ay mula rin sa Void World at bihasa sa Tao of Space. Ngayon, tinipon ko kayong lahat at ang mga kaibigan mula sa Phoenix Clan para pumunta dito higit sa lahat dahil sa kahilingan ng inyong Tao Master. Dinala lang ako dito para tumulong." Tumayo si Miao Feiping sa gilid, walang ekspresyon ang kanyang mukha dahil hindi niya mapigil ang magmura sa kanyang puso, "Ako ang nahila sa gulo na ito. Kudlit, lahat ng tao dito ay bihasa sa Tao of Space, habang ako, na hindi nagawinang sa Tao of Space, ay tila wala sa lugar." Kudlit, Martial Pick, Kabanata 5854. Void Guard. Ang dahilan kung bakit nakatayo si Miao Feiping dito ay dahil sa kanyang katayuan bilang eldest senior brother ng Void World. Pagkatapos ng lahat, hindi lahat ng disipulo sa Void World ay kilala si Li Wuyi. Ang mga minsang nakalusot sa Heaven Opening Realm sa Black Ink Battlefield ay hindi kailanman nakipag-ugnayan kay Li Wuyi. Ngayon, ang lahat ng mga disipulo ng Void World ay nagkaroon ng hindi pangkaraniwang mga paglilinang at bihasa sa iba't ibang mga kasanayan. Marahil ay may ilang mayabang na mga tao na kailangan nitong eldest senior brother upang higpitin sila. Sa pamamagitan niya at ni Li Wuyi na nagtutulungan, ito ay higit pa sa sapat na gawin ang mga disipulong ito na iyuko ang kanilang mga ulo. Sa tabi niya, nagpatuloy si Li Wuyi. "Lahat kayo ay hinayla mula sa iba't ibang hukbo, kaya dapat magkaroon kayo ng kaunting pangunawa sa kasalukuyang sitwasyon. Sa madaling salita, dahil sa malaking pagpigil sa mga aksyon ng iyong Tao Master sa E5 territory, ang Black Ink Clan ay natatakot na ngayon. Inalis nila ang lahat ng kanilang pseudo-royal lords, na naging dahilan upang hindi makayanan ng kanilang mga hukbo ang isang suntok. Ang hukbo ng may human race ay hindi magagapi at nakapatay ng hindi mabilang na mga kaaway, kaya sandali na lang bago natin mabawi ang 3,000 mundo." Ang grupo ng mga alagad sa ibaba ay nagsusuot ng mga pagpapahayag ng pagmamalaki. Galing sa Void World, sila ay nakatakdang itali kasama ng karangalan at kahihiyan ni Yang Kai. Kung mas malakas ang pagganap ni Yang Kai, mas magiging karangalan sila bilang mga disipulo ng Void World. Kahit na ang Tao Master ay palaging mailap at malayo, hindi ito naging hadlang sa paggalang at paghanga ng mga disipulo. Biglang iniba ni Li Wuyi ang usapan. "Ngunit hindi kailangang maging masaya ang lahat ng ganoon, Koga.
Ang 3,000 mundo ay orihinal na kabilang sa human race. Libu-libong taon na ang nakalilipas, nang sumalakay ang Black Ink Clan, ang human race ay natalo at walang pagpipilian kundi isagawa ang Great Migration Plan. Ang hindi mabilang na mga sekta at pamilya ay isinuko ang kanilang pamana sa hindi mabilang na taon at pinabayaan ang kanilang mga ninuno. Ngayon, binabawi na lang ng human race ang nawala sa kanila. Higit pa rito, dahil ang pseudo-royal lord at ang malaking bilang ng territory lords at feudal lords ay unang umatras, gaano man kalaki ang mga pagkalugi na naranasan ng Black Ink Clan, hindi sila makakaranas ng anumang malubhang pinsala. Sa karamihan, makakaranas sila ng ilang mababaw na sugat. Ang tunay na problema ay ang mga masters ng Black Ink Clan. Ayon sa iyong Daw Master, hindi magtatagal bago ipanganak ang isang bagong royal lord sa panig ng Black Ink Clan, kaya ang tagumpay ng 3,000 mundo ay hindi ang katapusan, ngunit isang bagong simula. Pagkatapos mabawi ng human race ang 3,000 mundo, kakailanganin nilang harapin ang mas malalaking hamon at mas mahihirap na problema. Ang una ay No Return Pass. Ang lugar na iyon ay orihinal na pasukan para sa human race upang bantayan ang 3,000 mundo, ngunit ngayon ay kinuha na ito ng Black Ink Clan. Kung hindi natin ito babawiin, balang araw ay babalik ang Black Ink Clan. Kahit na nagtagumpay tayo sa Northern Pass, ang Black Ink Tribulation ay malayo pa rin matapos. Ang tunay na katawan ng Black Ink ay ang tunay na pinagmulan ng Black Ink Tribulation. Ang alitan ng dugo sa pagitan ng human race at Black Ink Clan ay hindi mapagkakasundo, kaya paano natin papayagan ang iba na matulog ng mapayapa sa tabi ng ating human race? Sa pamamagitan lamang ng pagpatay sa tunay na katawan ni Black Ink makakapagpahinga tayo. Ang mga salita ni Li Wuyi ay naging sanhi ng paggulo ng imahinasyon ng mga disipulo. Ang isa sa kanila ay hindi naiwasang magtanong. Senior brother, maaaring ipinatawag kami ng Daw Master dito upang ipunan ang ating lakas at maglunsad ng sorpresang pag-atake sa ugat ng problema. Hindi niya masisisi kung ganito ang iniisip niya. Hindi alintana kung ang mga disipulo mula sa Void World o ang Phoenix Clan, lahat sila ay bihasa sa Space Principle, maliban kay eldest senior brother Miao. Sa napakaraming taong bihasa sa Dao of Space na nagtitipon, kung talagang isasagawa nila ang ilang uri ng misyon ng magkakasama, magkakaroon sila ng natural na kalamangan at tiyak na mahuhuli ang Black Ink Clan na hindi magbantay. Pagtingin sa nagsasalita, hindi napigilan ni Li Wuyi ang pagtawa at pag-iling. Hindi. Talagang naglakas loob ang lalaking ito na mangarap. Sa kaunting lakas ng tao, nililigawan lang niya si kamatayan. Sa isang tame-time na ekspresyon, ipinaliwanag niya. Sinabi ng iyong Daw Master na pagkatapos mabawi ang 3,000 mundo, ang human race at ang Black Ink Clan ay maaaring magkaroon ng maikling panahon ng kapayapaan. Kung gusto ng human race na manalo, kailangan muna nilang kunin ang inisyatibo at mag-isip ng paraan para makuha ang Northern Pass, at pagkatapos ay pumunta sa isang ekspedisyon sa Primodile Heaven's Source Grand Restriction. Saka lang tayo magkakaroon ng pagkakataon na mabuhay. Kalimutan ang tungkol sa Primodile Heaven's Source Grand Restriction, kahit na ang No Return Pass ay magiging mahabang paglalakbay pa rin. Ang oras na kinakailangan para sa hukbo upang mag-set out ay napakatagal, at kung ang isang mahusay na labanan ay sumiklab, maaaring hindi posible na matukoy ang tagumpay o pagkatalo sa maikling panahon. Kung naisuportahan ng mga puwersa sa likuran ang linya sa harap, ito ay medyo mahirap. Tumango ang lahat nang marinig nila ito. Ang 3,000 mundo ay masyadong malaki, at ang Black Ink battlefield ay napakalawak din. Kahit na may cultivation ng 7th grade o 8th grade Heaven Opening Realm, kakailanganin pa rin ng maraming oras ang paglalakbay. Sa panahon ng digmaan, ang bilis ay ang pinakamahalaga, at kung ang isang hukbo ay naantala ng masyadong mahaba, sila ay madalas na makaligtaan ang maraming mga pagkakataon. Ang problemang ito ay hindi isang bagay na kayang lutisin ng Black Ink Clan, ni ang human race. Kaya, ang ekspresyon ni Li Wuyi ay naging mataimtim. Ang iyong Daw Master ay naglalayo na bumuo ng isang Void Guard, at pakilyusan ang grupo ng mga elite na bihasa sa Dao of Space. Sa tulong ng Space Arrays, makakapag-set up tayo ng ilang passageways na humahantong mula sa likuran hanggang sa front lines ng battlefield. Sa ganitong paraan, ang hukbo ay makakapag-save ng maraming oras habang ang mga reinforcement mula sa likuran ay maaaring suportahan ang mga linya sa harap anumang oras. Nang marinig ito ng lahat, bigla nilang naintindihan kung bakit napakaraming mga disipulo ng Void World at mga miyembro ng Phoenix Clan ang na-recruit. Sa katunayan, kung ang naturang transmission channel sa tulong ng isang space array ay talagang na-set up, ang koneksyon sa pagitan ng likuran at ng mga linya sa harap ay magiging lubhang malapit. Gayunpaman,
Ito ay talagang isang napakalawak na fortification, at ang halaga ng mga mapagkukunan na kinakailangan ay hindi maliit. Bilang karagdagan, kahit na nakaset up ang transmission channel na ito, sa tuwing gagamitin ito, makakakonsumo din ito ng mga mapagkukunan. Sa kasalukuyang pundasyon ng human race, tiyak na mahirap itong gamitin. Gayunpaman, dahil ang bagay na ito ay iminungkahi ng Dao Master at siya ang gustong magtatag ng Void Guard, natural na mayroon siyang mga dahilan. Kung ang bagay na ito ay matagumpay, ang mga benepisyo ay hihigit sa mga disadvantages. Sa hinaharap, sa isang digmaan para sakupin ang no-return pass, at maging ang ekspedisyon sa Primordial Heaven's Source Grand Restriction, magagamit ng human race ang transmission channel na ito para makakuha ng malaking kalamangan. Lahat ng Heaven Opening Realm Cultivator na naruroon ay medyo may karanasan, kaya natural nilang nakita ang puntong ito at hindi nila maiwasang lihim na asahan ito. Ikinuyom ni Jolun ang kanyang mga kamao at sinabing, "Senior Brother, dahil gusto naming magtatag ng Void Guard, gusto kong hilingin kay Senior Brother na sabihin sa amin kung ano ang gagawin. Susundin namin ang utos mo." Sumang-ayon ang lahat. Ngumiti si Li Wuyi at tumango. Ang pagtatatag ng Void Guard ay naiulat na sa Head Office Division, at sa iyong pagbabalik, ito ay nakarehistro na. Sa kasalukuyan, lahat kayo ay maaaring ituring na mga miyembro ng Void Guard. Lumingon upang tumingin sa Phoenix Clan, nagpatuloy siya. Kabilang dito ang lahat ng mga kaibigan mula sa Phoenix Clan. Sa panig ng Phoenix Clan, ang Phoenix Clan, sa pangunguna ni Huang Xiniang, lahat ay bahagyang tumango. Muling naging solemn na ang ekspresyon ni Li Wuyi habang same time niyang sinabi. Ang unang gawain ng Void Guard ay maghanap ng battleship na may kakayahang magdala ng space array. Sa kabutihang palad, mayroon kaming isang handa, kaya hindi na kailangang mag-alala tungkol dito. Kailangan lang ng lahat na tumutok sa paghahanap nito. Ang ibig sabihin ng Senior Brother ay, may mga hula si Jolun, ngunit hindi siya makatiyak. Sinabi ni Li Wuyi, Universe Temple. Halos bawat Great Territory ay may sariling Universe Temple. Ang Black Ink Clan ay dating sinakop ang 3,000 mundo, at ilang Universe Temple ang nawasak habang marami ang naiwan. Ang gawain ng lahat ay pumunta sa iba't ibang Great Territory at kolektahin ang nakakalat na Universe Temple, gamit ito bilang isang sisidlan upang mag-set up ng space array. Biglang naintindihan ng lahat. Ang Universe Temple ay talagang isang napakagandang sisidlan. Isa itong artifact na naiwan noong sinaunang panahon at may kakayahang mag-teleport. Noong nakaraan, umaasa ang mga human race cultivator sa iba't ibang Great Territory Universe Temple para maglakbay, ngunit mula nang sakupin ng Black Ink Clan ang 3,000 mundo, maraming Universe Temple ang nawasak. Kahit na hindi sila nawasak, ang mga sinaunang spirit array sa templo ay ganap na nawasak at hindi na magagamit. Ang paggamit ng Void Guard upang hanapin ang nakakalat na Universe Temple ang pinakamahusay na pagpipilian. Sila ay bihasa sa Dao of Space at maaaring maglakbay ng mas mabilis kaysa sa iba, na nakakatipid sa kanila ng maraming oras. Si Miao Feiping, na tahimik na nakatayo sa tabi ni Li Wuyi sa lahat ng oras na ito, ay humakbang pasulong, naglabas ng isang listahan at ibinuka ang kanyang bibig para basahin ang Huatong. Isang 8th grade mula sa ibaba ang humakbang pasulong at ikinuyom ang kanyang mga kamao. Oo, iniunat ni Miao Feiping ang kanyang kamay at kumuha ng universe chart mula sa kanyang miniature universe, inihagis ito sa kanya. Sundin ang markang ruta at hanapin ang Great Territory na iyon, pagkatapos ay bumalik kaagad. Kinuha ni Huatong ang universe chart at sinuri ito saglit bago tinanggap ang utos. Oo. Pagkasabi niya nun ay tumalikod siya at mabilis na nawala. Muling tumawag si Miao Feiping. Jolun. Oo, sagot ni Jolun. Matapos tawagin ang pangalan ng lahat, ang 7th grade at 8th grade ay kikilos ng mag-isa, at ang 6th grade ay lilipat sa isang grupo. Ang universe chart na inihanda ng maaga ay isa-isang ipinamahagi, at ang mga disipulo na ipinatawag sa bulwagan ay unti-unting umalis. Sa huli, ang 12 ng mga miyembro ng Phoenix Clan ay nakatanggap din ng kanilang sariling mga gawain at nagkahiwa-hiwalay. Hindi nagtagal, sina Li Wuyi at Miao Feiping na lang ang natira sa bulwagan. Pagkaalis ng huling miyembro ng Phoenix Clan, sinabi ni Li Wuyi. Brother Miao, iiwan ko ang lugar na ito sa iyo. Aalis na rin ako. Mayroon din siyang Great Territory na kailangan niyang hanapin, at hindi maliit ang bilang. Tumango si Miao Feiping. Makakasiguro si Senior Brother. Wala naman siyang masyadong gagawin dito, kailangan lang niyang hintayin ang mga kapwa niya disipulo at ang Phoenix Clan na maibalik ang Universe Temple na natagpuan nila.
Para naman sa Void Guard, ginagamit lang nila ang status niya bilang panganay na senior brother ng Void World. Siya nga pala, alam ba ni senior brother kung nasaan si Dao Master? Hindi maiwasang magtanong ni Miao Feiping. Noong una ay inakala niya na si Yang Kai ay nasa High Heaven Palace, ngunit pagkatapos tanungin si Chief Manager Hua tungkol dito, nalaman niyang ang Dao Master ay matagal nang hindi nakabalik. Saglit na nag-isip si Li Wuyi bago sinabi sa mahinang boses. Narinig ko na pumunta siya sa Spatial Territory kasama ang iba pang 9th Grade Master. Para sa mga detalye, hindi rin ako masyadong malinaw. Ang kinaroroonan ng mga 9th Grade Master ay confidential na ngayon, at basta-basta lang niyang tinanong si Mi Jinglan tungkol dito nang makatanggap siya ng mga utos mula sa head office na bumuo ng Void Guard. Ang mga salita ni Mi Jinglan ay malabo, kaya hindi na nagtanong pa si Li Wuyi. Nagbago ang ekspresyon ni Miao Feiping nang marinig niya ito. The Spatial Territory. Bukod dito, isang grupo ng mga 9th Grade Master ang magkasamang pupunta sa Spatial Territory, kaya kitang-kita ang kanilang layunin. Sa sandaling ito, hindi maiwasan ni Miao Feiping na mag-isip tungkol sa maraming bagay, bakas ng pag-aalala ang makikita sa kanyang mukha. Bahagyang tumawa si Li Wuyi at tinapik siya sa balikat. Hindi na kailangang mag-alala tungkol sa mga 9th Grade Master. Tumutok muna tayo sa gawain natin, aalis muna ako. Pagkasabi nito, inactivate niya ang kanyang space principle at humakbang pasulong, naging malabo ang kanyang figure. Matagal na tumayo si Miao Feiping sa pwesto bago bumantong hininga. Tulad ng sinabi ni Li Wuyi noon, ang pagpapanumbalik ng 3,000 mundo ay hindi ang katapusan ng digmaan, ito ay isang bagong simula lamang. Bawiin lang ng human race ang nawala sa kanila mula sa Black Ink Clan. Kung gusto nilang ganap na malutas ang Black Ink Tribulation, magtatagal ito. Marshall Pick, Kabanata 5855. Labanan sa Spatial Territory. Sa Spatial Territory, isang malaking labanan ang nagaganap. Ito ay orihinal na isang larangan ng digmaan kung saan ang 4 na giant spirit gods ay nakikipaglaban sa isa't isa, kaya mahirap para sa mga ordinaryong tao na makialam sa kanilang brutal na labanan. Gayunpaman, sa sandaling ito, maraming figure ang nagsanabpuwersa kay Adda para salakayin ang isang Black Ink giant spirit god. Ang mga figure na ito ay walang iba kundi ang 9th Grade Human Race Masters na pinamumunuan ni Yang Kai. Dumating din sina Xiang Shan, Ouyang Lai, Wei Junyang, Luo Tinghe, Xiao Xiao, at maging si Wu Qing, na nagbabantay sa Shattered Heaven Territory Gate. Ang digmaan sa 3,000 mundo ay karaniwang natapos na, at ang hukbo ng human race ay nahati sa maliliit na grupo, ang paghahanap sa mga taunang puwersa ng Black Ink Clan at ang pagbawi sa kanilang nawalang teritoryo ay sandali lamang. Ang susunod na haharapin ng human race ay kung paano malalampasan ang problema sa No Return Pass. Upang makalusot sa No Return Pass, ang 2 Black Ink Giant Spirit God mula sa Spatial Territory ay kailangang harapin muna. Sa makatuwid, pagkatapos ibigay ni Yang Kai ang Pure Yang Pass at marami pang ibang mapagkukunan kay Mi Jinglan, agad niyang nakipag-ugnayan ang iba pang masters ng 9th grade at nagmadaling pumunta sa Spatial Territory kasama nila. Ang bawat isa sa mga giant spirit god na ito ay nagtataglay ng napakalaking kapangyarihan, at sa mga tuntunin ng lakas ng pakikipaglaban lamang, sila ay mga pag-iral na nalampasan ang 9th grade at Royal Lord. Hanggang ngayon, ang lahi ng tao ay nagawa lamang na patayin ang isa sa mga giant spirit god na ito, at iyon ay noong naglunsad ang Black Ink Clan ng malawakang pagsalakay sa No Return Pass. Noong panahong iyon, ang lahi ng tao ay puno ng mga mahuhusay na tao at makapangyarihang mga amo. Mayroong 12 ng mga 9th grade old ancestors, Dragon Emperor, Phoenix Empress, at maraming divine spirit. Gayunpaman, nagbayad sila ng malaking halaga para patayin ang Black Ink Giant Spirit God na iyon, at ilang 9th grade old ancestors ang namatay kaagad. Bagamat ang pundasyon ng human race ay mas matibay kaysa sa nakaraan, mas kaunti ang mga top-tier masters, ngunit ang operasyong ito ay hindi para patayin ang Black Ink Giant Spirit God. Ito ay upang makita kung gaano kalakas itong Black Ink Giant Spirit God. Noong nakaraan, wala siyang mga kwalifikasyon para makipaglaban sa gayong Panginoon, ngunit ngayong naabot na niya ang 9th grade, mayroon na siyang mga kwalifikasyon para gawin ito. Bilang isa sa pinakamalakas na cultivator sa panig ng human race, kailangan niyang harapin ang agwat ng lakas sa pagitan niya at ng kanyang kaaway. Pabago-bago ang kapangyarihan ng Great Dao habang umiikot ang space-time river sa kanilang paligid. Kahit na pinananatiling abala ni Ada ang Black Ink Giant Spirit God, ang ilang 9th grade human race masters ay hindi nakakuha ng anumang bentahe. Ang mga pag-atake ng kabilang partido ay napakasimple,
tunay na nagpapakita ng kapangyarihan ng pakikipaglaban sa lahat ng mga diskarte na may dalisay na lakas. Maaari nitong labanan ang tuloy-tuloy na pag-atake ng mga master ng 9th grade, ngunit ang bawat counter-attacks nito ay imposibleng baliwalain ng 9th grade masters. Sa kabutihang palad, lahat sila ay mga veterano ng labanan at may masaganang karanasan sa labanan, kaya walang pinsala. Hanggang sa panahong ito na sa wakas ay natanto ng bagong sulong na 9th grade ang panggigipit na kinaharap ng mga old ancestor noon. Sa ngayon, may ada pa silang tutulong sa kanila. Ang mga old ancestor ng taon ay hindi nakatanggap ng gayong paggamot. Isinakripisyo lang nila ang kanilang buhay para patayin ang behemoth na ito. Ang Black Ink Strength ay nagiba-iba at si Uyang Lai, na sumugod pasulong, ay pinalipad, ang kanyang mga braso ay nanginginig ng hindi mapigilan, at maging ang sulok ng kanyang bibig ay tumutulo ng dugo. Gayunpaman, bagamat pinalipad siya, nagawa niyang pigilan sandali ang kaaway kasama ang iba pang mga 9th grade master. Sinamantala ni Yang Kai ang pagkakataong ito, inactivate ni Yang Kai ang kanyang Sun and Moon Marks at isang nakasisilaw na puting liwanag ang sumabog, na naging isang magandang araw na bumaril patungo sa Black Ink Giant Spirit God. Saglit lang tumagal ang puting liwanag bago ito na-disperse ng makapal na Black Ink Strength at nawala ng walang bakas. Nagdulot ito ng ilang pinsala sa Black Ink Giant Spirit God, na mahirap sirain. Nang hindi naghihintay na makabangon ang malakas na kaaway na ito, si Yang Kai ay sumulong at nagpakita mismo sa itaas ng Black Ink Giant Spirit God. Sa susunod na sandali, ipinatawag niya ang kanyang Asher Dragon Spear at ang Space-Time River na nakabalot dito. Nagsimulang umikot si Yang Kai na parang pang-itaas. Isang Dragon Roar ang yumanig sa kalangitan habang si Yang Kai ay sumanib sa kanyang sibat, na naging isang nakakasilaw na sinag ng liwanag na binomba ang ulo ng Black Ink Giant Spirit God. Saan man dumaong ang sibat, ang Black Ink Blood ay lalabas. Ang kapangyarihan ng sibat na ito ay pinalakas ng Space-Time River na pinalapot mula sa libu-libong Great Daos. Kung hindi mapipigilan ng Black Ink Giant Spirit God ang nakakatakot na welga na ito sa tamang panahon, tiyak na magagawa nitong magbukas ng butas sa ulo nito at lumunin ito ng buo. Ang Black Ink Giant Spirit God ay umungal at itinaas ang kamay para sampelan ang ulo nito, na para bang humahampas ito ng nakakainis na langaw. Paano pahihintulutan ng mga master ng 9th grade na mangyari ito? Sa lakas ng Great Daw na umaalingaw-ngaw, maraming Katanji tanging secret technique ang pinakawalan, na naging isang puwersang nagbubuklod sa nakataas na braso nito. Gayunpaman, hindi nito nagawang makamit ang anumang epekto, at ang higanteng kamay na nakataas ay dumudulas pa rin pababa. Sa kritikal na sandaling ito, si Ada ang kumilos. Sumugod siya at hinawakan ang nakataas na braso ng Black Ink Giant Spirit God, mariing ikinulong ito sa pwesto habang hinahayaan ang isa pang kamao na polanan siya. Boom boom boom. Nanginig ang universo at nabasag ang paligid. Marahas na nanginig ang katawan ni Ada, tumangging bumitaw. Roar. Ang Black Ink Giant Spirit God ay umaatungal. Nang makita ito ng isa pang Black Ink Giant Spirit God, wala itong pakialam sa kalaban nito at mabilis na iniwan si Aer at lumipad. Gusto man siyang pigilan ni Aer, huli na ang lahat. Sa susunod na sandali, ang pangalawang Black Ink Giant Spirit God ay dumating na sa larangan ng digmaan. Nang walang anumang magarbong galaw, ang behemoth ay bumangga kay Ada at sa kanyang kasama, na pinalipad sila. Ang mga 9th grade master ay nawalan din ng balanse sa ilalim ng marahas na pag-ataking ito at bumagsak sa lupa, bawat isa sa kanila ay nakakaramdam ng labis na kawalan ng magawa. Ang ganitong brutal na pagsadyap ay isang bagay na hindi nila malutas. Nang mabawi nila ang kanilang balanse, tumangala sila at nakita ang dalawang Black Ink Giant Spirit God na tumatakas patungo sa territory gate habang pinalipad din si Ada. Gusto mong tumakbo? Malamig na ngumuso si Xiang Shan at nanguna sa paghabol, hinabol din siya ng iba pang mga 9th grade master. Isang hakbang din si Yang Kai at hinaranggan ang landas ng dalawang Black Ink Giant Spirit Gods. Nang sinubukan ng pangalawang Black Ink Giant Spirit God na iligtas ang isa, pinalipad din siya at naputol ang kanyang nakapatay na suntok. Sa sandaling ito, kumukulo ang kanyang dugo at bahagyang namumutla ang kanyang mukha. Sa pagharap sa dalawang behemoth na ito, hindi nag-atubili si Yang Kai na gamitin ang kanyang Dragon Transformation Art upang mag-transform sa isang 10,000 zang ang haba na dragon. Kahit na siya ay naging isang dragon, sa harap ng dalawang Black Ink Giant Spirit Gods na ito, medyo kulang pa rin siya, isang testamento sa kanilang napakalaking laki. Inalis ng Divine Dragon ang buntot nito at hinaranggan ang pag-atake. Ngunit sa sumunod na sandali, dalawang malalakas na kaaway ang bumagsak sa depensa nito at pinalipad ito. Nang patatagin ni Yang Kai ang kanyang sarili at tumangala,
Nakita niya na ang dalawang Black Ink Giant Spirit God ay dumating na sa harap ng Territory Gate. Ang isa sa kanila ay naglagay ng kamay sa Territory Gate, na naging sanhi ng marahas na pagyanig ng makapal at purong Black Ink strength. Hindi nagtagal, lumitaw ang maliliit na bitek sa Territory Gate na tinatakan ni Yang Kai. Para sa isa pang Black Ink Giant Spirit God, tumayo ito sa harap ng kasama nito, tinitiis ang sunod-sunod na pag-atake mula sa mga 9th grade master. Sumugod din sina Ada at Aur mula sa magkabilang gilid, sinuntok at sinipa ito, dahilan para manginig ang 4 na poste. Kung ang isang ordinaryong powerhouse ay makakatagpo ng gayong marahas na pag-atake, malamang na sila ay magiging isang tumpok ng karne sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, ang Black Ink Giant Spirit God ay pambihira pa rin, kaya kahit na nasa mahirap itong sitwasyon ngayon, ang buhay nito ay hindi nasa panganib. Sa oras na sumugod si Yang Kai, nabuksan na ang selyadong Territory Gate, at sa daanan ng Territory Gate, malabo niyang nakikita ang tanawin sa kabilang panig. Sa susunod na sandali, ang dalawang Black Ink Giant Spirit God ay mabilis na lumiit, hindi pinapansin ang mga pag-atake na nagmumula sa lahat ng direksyon, isa sa harap at isa sa likod habang lumilipad sila papunta sa Territory Gate. Malinaw na napansin ng kabilang panig ang kaguluhan dito, at sa pangungunan ni Mo Na Ye at Mo Yu, marami sa mga master ng Black Ink Clan ang mabilis na nagtipon. Nagsimula ring lumiit ang mga figure ni Ada at Aur na halatang gustong ituloy. Ang lahi ng Giant Spirit God ay makapangyarihan, ngunit ang kanilang katalinuhan ay medyo mahirap, lalo na pagkatapos ng pakikipaglaban ni Aur sa kanyang kalaban sa loob ng libu-libong taon. Ngayong biglang nakatakas ang kanyang kalaban, paano niya ito matitiis? Nataranta, mabilis na sumugod si Yang Kai at hinaranggan ang kanilang dinadaanan. Pagkatapos ng mahabang panahon ng panghihikayat, sa wakas ay nagawang pakalmayan ni Yang Kai sina Ada at Aur. Paglingon niya, tumingin siya sa dahan-daang umiikot na Territory Gate patungo sa maraming master ng Black Ink Clan. Ibinuka ni Mo Na Ye ang kanyang bibig at hindi malinaw na nagsabi ng isang bagay, ngunit hindi ito narinig ni Yang Kai, ngunit kahit na naisip niya ito ay isang mapanuksong pahayag lamang. Hindi siya pinansin ni Yang Kai at tinitigan lang siya saglit bago ay activate ang kanyang space daw para ay seal muli ang Territory Gate. Bagamat hindi masyadong kapakipakinabang ang ganitong uri ng pagbubuklod, mas mabuti ito kaysa wala. Ang malaking labanan ay natapos na. Ang magkabilang panig na kalahok sa labanan na ito ay ang nangungunang powerhouse ng kani-kanilang lahi, at ang human race ay pinakilos ang halos lahat ng kanilang 9th grade masters. Kahit na pinilit nila ang dalawang Black Ink Giant Spirit God sa isang sulok, hindi sila nakakuha ng anumang malaking pakinabang. Gayunpaman, ito ay higit pa sa sapat. Hindi kailanman nilayon ni Yang Kai na gumawa ng anuman sa dalawang Black Ink Giant Spirit Gods. Sa kasalukuyang lakas ng human race, imposible para sa kanila na patayin ang dalawang powerhouse na ito, ang pagpilit sa kanila na umatras ay ang kanyang orihinal na plano. Sa ganitong paraan, ang lahat ng puwersa ng Black Ink Clan ay tunay na nagtipon sa No Return Pass. Sa hinaharap, kakailanganin lamang ng human race na kumilos sa No Return Pass, na ginagawang mas simple at malinaw ang kanilang layunin. Gayunpaman, ang ekspresyon ni Ouyang Lai ay halatang medyo pananghinaan ng loob. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, hindi niya maiwasang magtanong. Paano napatay ng old ancestor na iyon ang ganitong uri ng tao? Si Ouyang Lai ay hindi lumahok sa labanan ng No Return Pass noong nakaraan. Nang makatagpo ng Great Evolution Pass ang mga humahabol sa Black Ink Clan, nawasak ang buong Mountain Pass. Karamihan sa mga sundalo, sa ilalim ng proteksyon ni Xiao Xiao, ay umatras sa Northern Pass, habang ang ilan tulad ni Ouyang Lai ay naging mga nakakalat na labi ng hukbo ng human race sa Black Ink Battlefield. Sa huli, bumalik si Yang Kai mula sa kaibuturan ng Black Ink Battlefield at nagtipon ng isang grupo ng mga tao. Inatake ang No Return Pass, at dinala sila sa Spatial Territory. Hindi nakakagulat na si Ouyang Lai ay nasaran ng loob. Sa orihinal, pagkatapos makapasok sa 9th grade, hindi siya masasabing hindi magagapi sa frontline battlefield, ngunit kahit papaano, nakatayo na siya sa rurok ng individual na lakas ng human race, dapat walang problema para sa kanya. Upang labanan ang ilang pseudo-royal lords ng sama-sama. Gayunpaman, pagkatapos ng labanan ngayon sa Black Ink Giant Spirit God, ang kanyang 9th grade strength ay tila hindi mahalaga. Sinabi ni Wu Qing. May kaunting swerte sa laban na iyon, ngunit syempre, iba ang sitwasyon. Nagpasya din ang Black Ink Clan na isakripisyo ang Black Ink Giant Spirit God na iyon upang masakop ang No Return Pass na iyon, at sa labanang iyon, maraming 9th grade master ang namatay. Napakakaunti pa natin ng 9th grade masters. Nakasimangot si Xiang Shan.
Napakaraming 9th grade master sa panig ng human race, at kahit nakasama si Mi Jinglan, na hindi naroroon, ay 8 lamang sila. Kung ikukumpara sa lineup ng 9th grade noon, napakalaki ng pagkakaiba. Gayunpaman, hindi naging madali para sa human race na gumawa ng 9th grade. Pagkatapos ng hindi mabilang na mga taon ng akumulasyon, nakagawa sila ng isang engranding lineup ng higit sa 100 9th grade old ancestors sa Black Ink Battlefield. Aabutin ng hindi mabilang na taon para maibalik nila ang kanilang kaluwalhatian. Marshall Pick, Kabanata 5856. Ada, Aer. Siyempre, ang kasalukuyang pundasyon ng human race ay mas matibay kaysa sa nakaraan. Ang Star Boundary at Myriad Monster World, dalawang mahusay na heaven-opening realm cradles, pati na rin ang miniature universe ni Yangkai, ay nagsilang ng maraming natatanging talento. Ayon sa istatistika, sa nakalipas na libu-libong taon, mayroong halos 1,000 magagandang panla na direktang nakarating sa 7th grade heaven-opening realm. Sa karaniwan, ang isa ay isisilang tuwing 10 taon, minsan kahit 2 o 3. Pawang mga panla ang mga ito na nagkaroon ng pagkakataong sumulong sa 9th grade. Noong nakaraan, walang sino man ang maglalakas loob na isipin na ang gayong magandang panla ay lilito sa alinmang cave heaven paradise. Lahat sila ay itinuring na parang mahalagang kayamanan at tiyak na ipupuhunan ang lahat ng mga mapagkukunan ng sekta upang alagaan sila. Sa kasalukuyan, humigit kumulang 80% ng magagandang panla na nakalusot sa 7th grade ay nakalusot na sa 8th grade. Ang unang batch ng magagandang panla ay umabot na lahat sa peak 8th grade. Masasabing ang mga sumisikat na bituin na ito ay kumakatawan sa hinaharap na pag-asa ng human race. Sa sandaling ipinanganak ang isang bagong henerasyon ng mga 9th grade master, ang magiging 9th grade master ng human race ay magiging walang katapusan. Hindi pa banggitin ang pagpapanumbalik ng prestihiyosong lineup ng higit sa 100 9th grade master, kahit na ang paglampas sa kanila ay sandali lamang. Habang inaalala ng mga 9th grade master na ito ang nakaraan, tinuturuan niyang kay sina Ada at Aer. Dahil gusto nilang habulin ang tumatakas na powerhouse, ang dalawang behemoth ay parehong lumiit sa laki. Bagamat ang mga ito ay mukhang dalawang maliliit na bundok, sila ay hindi bababa sa mas maliit kaysa sa kanilang orihinal na mga anyo. Puno ng sinseridad ang mukha ni Yangkai habang nakatitig sa dalawang walang muwang na higanti at sinabing, "Tandaan. Huwag kang pumunta kung saan-saan, maghintay ka lang dito. Kung bubuksan ng kabilang panig ang pinto, bugbugin sila at pabalaykan sila." Parehong nakatitig sa kanya sina Ada at Aer, ang awkward ng atmosphere. Nang malapit nang ulitin ni Yangkai ang kanyang sarili sa kanila, biglang tumango si Ada at sinabing, "Naiintindihan." Si Yangkai ay labis na naaliw. Patuloy ni Aer. "Nakakainis ka, ilang beses mo ba kaming pagsasabihan? Nag-aalala lang ako na hindi mo maintindihan, okay?" Kudlit. Hindi napigilan ni Yangkai na umikot ang kanyang mga mata. Biglang umupo si Ada at hinimas ang tiyan. "Nagugutom ako." Tumango rin si Aer. "Gutom." Sumasakit ang ulo ni Yangkai habang nakatingin siya kay Ada na may nagtatakang ekspresyon. Isang bagay para kay Aer na sabihin na siya ay gutom, pagkatapos ng lahat, siya ay nakipaglaban sa Black Ink Giant Spirit God sa Spatial Territory sa loob ng libu-libong taon at nakakonsumo ng malaking lakas, kaya't maliwanag na siya ay gutom. Pero bakit naman magugutom si Ada? Palagi siyang mahimbing na natutulog at kakalabas lang ni Xiao Xiao ilang taon na ang nakakaraan. Ito ay isang tipikal na kaso ng pagtulog at pagkain kapag ang isa ay nagising. Pinunasan niya ang kanyang noo, sinabi niya, "Magtiis ka muna, may iisipin ako para sa iyo." Pinakain ng Giant Spirit God ang patay na Universe World, ngunit paano magkakaroon ng patay na Universe World sa 3,000 mundo ngayon? Sa buong 3,000 mundo, karamihan sa Great Territory ay walang laman. Kahit na mayroon pang mga labi ng Universe World, lahat sila ay nahawahan ng Black Ink Strength. Para sa Black Giant Spirit God, ito ay walang pinagkaiba sa masarap na pagkain na binuhusan ng dumi, kaya paano nila ito lulunukin? Ang tanging lugar kung saan nila mahahanap ang patay na Universe World ay ang bagong Great Territory, ang kasalukuyang Myriad Monster Territory. Mayroong maraming Universe Worlds doon, marami sa mga ito ay hindi pa nagsilang ng buhay, at ang world laws ay hindi rin kompleto. Marahil ay magagamit ang mga ito upang punan ang tiyan ni Ada at Aer. Pagkatapos mag-isip tungkol dito saglit, nagpatuloy si Yangkai. "Hayaan mong sabihin ko sa iyo, ginawang gulo ng Black Ink Clan ang 3,000 mundo at winasak ang lahat ng Universe Worlds. Natatakot ako na hindi ka makakahanap ng makakain sa hinaharap." Agad namang nagpakita ng galit si Ada at Aer.
Nagpatuloy si Yang Kai. Kaya kung ayaw mong magutom, kailangan mo munang harapin ang Black Ink Clan. Pagkatapos nating harapin ang Black Ink Clan, dadalhin kita sa kaibuturan ng Black Ink Battlefield. Mayroong hindi mabilang na universe world sa kawalan, kaya maaari kang kumain hanggat gusto mo. Ang galit ng dalawang giant spirit god ay biglang napalitan ng pananabik, at sinampal pa ni Ada ang kanyang mga labi. Matigas ang ekspresyon ni Aer habang sumisigaw. Patayin ang Black Ink Clan. Masayang tumango si Yang Kai. Oo, patayin ang Black Ink Clan, patayin silang lahat, patayin silang lahat. Matapos ipaalala sa kanila na bantayan ang lugar na ito at huwag hayaang umalis ang sinuman sa mga miyembro ng Black Ink Clan, tinapos ni Yang Kai ang kanyang pakikipag-usap sa kanila, na puno ng pagod ang kanyang puso. Tumigil na rin sa pagsasalita ang mga 9th grade master at tahimik lang na nakatayo doon na pinapanood siya. Nang dumating si Yang Kai, nakita niya ang kanilang kakaibang ekspresyon. Napangiti ng mahina si Xiao Xiao. Kung paano ka kumilos ngayon, parang sinusubukan mong lokohin ang isang bata. Pinandilatan siya ni Yang Kai. Sa tingin mo ba ako ay katulad mo? Hanggang ngayon, naaalala pa rin niya ang oras na pumunta siya sa Yin Yang Pass at nakilala si Xiao Xiao, na malubhang nasugatan at gumaling sa kanyang cycle ng muling pagsilang. Noong panahong iyon, para siyang bata, at paborito niya ang mga minatamis na prutas at tinapay. Malamig na sumangot si Xiao Xiao. Tumigas na ba ang mga pakpak mo ngayon? Tinatawag mo akong old ancestor noon ng buong pagmamahal, ngunit ngayon ay nangangahas ka ng magsalita sa akin ng ganito. Pagkasabi nito, itinaas niya ang kanyang kamay at hinawakan ang tenga ni Yang Kai. Mayroon ka bang hindi pagkakaunawaan tungkol sa salitang mapagmahal? Kudlit. Saglit itong pinag-isipan ni Yang Kai ngunit hindi niya sinubukang umiwas, hinayaan siyang mahawakan siya. Bumaling kay Wu Qing, seryoso niyang sinabi. Kailangan kong problemayan si Senior Brother Wu para ipagpatuloy ang pagbabantay sa lugar na ito. Maaaring subukan ng talunang hukbo ng Black Ink Clan na tumakas dito. Bilang karagdagan, kailangan nating maging maingat sa No Return Pass. Kung walang nagbabantay sa lugar na ito, hindi magiging ligtas na umasa lang sa Ada at Aer. Si Wu Qing ay natural na walang pagtutol. Kung gayon ay mananatili ako. Sumagot si Yang Kai. Senior Brother, huwag mag-alala, hindi ito magtatagal. Ang problema sa spatial territory ay nalutas na, at ang susunod na hakbang ay ang No Return Pass. Sa katunayan, sa paghusga mula sa kasalukuyang sitwasyon, dapat samantalahin ng human race ang pagkakataong ito upang pangalagaan ang kanilang lakas. Pagkatapos ng lahat, pagkatapos ng libu-libong taon, ang pundasyon ng human race ay tumaas ng husto at mayroon silang hindi mabilang na mga master. Ngayong ang Black Ink Clan ay itinaboy mula sa 3,000 mundo at ang human race ay nakabawi sa kanilang pinagmulan, pagkaraan ng ilang taon, ang human race ay tiyak na magkakaroon ng higit pang 9th grade. Sa kabilang banda, kahit na posible para sa Black Ink Clan na makabuo ng bagong Royal Lord, imposibleng magkaroon ng mas makapangyarihang mga master sa antas ng isang pseudo-Royal Lord. Dahil dito, kapag mas matagal silang naantala, mas magiging kapaki-pakinabang ito para sa human race. Ang saligan ay walang mga nakatagong panganib sa Primordial Heaven Source Grand Restriction. Si Yang Kai ay palaging bahagyang nag-aalala na ang tunay na katawan ni Black Ink ay madyay gising sa isang punto. Upang maimbestigahan ang sitwasyon sa Primordial Heaven Source Grand Restriction anumang oras, espesyal na nakahanap siya ng Universe World na hindi pa ganap na namatay at dinala ito sa Primordial Heaven Source Grand Restriction para magamit niya ang kapangyarihan ng World Tree para maglakbay pabalik-balik. Ngunit ngayon na ang matandang puno ay nakatulog ng mahimbing, walang paraan para sa kanya upang hiramin ang kapangyarihang ito, kaya imposible para sa kanya na pumunta sa Primordial Heaven Source Grand Restriction upang mag-imbestiga. Bagamat mayroon pa ring withdraw ang Black Ink Army na tutulong kay Wukong, nang magising ang pangunahing katawan ng Black Ink, hindi sapat ang lakas ng kanilang puwersa. Dati, kapag nakikipagnegosyo siya kay Mo Naye, bigla siyang nagtanong-tanong at wala siyang nakita, kaya paano sasabihin sa kanya ng Black Ink Clan ang mga ganoong sikreto? Dahil dito, kahit na ito ay isang pag-iingat lamang, kailangan nilang kunin ang No Return Pass sa lalong madaling panahon upang ang human race ay magkaroon ng sapat na lakas upang maglunsad ng isang ekspedisyon sa Primordial Heaven Source Grand Restriction. Kung hindi, sa territory gate ng No Return Pass, ang 3,000 mundo ay hindi magiging ligtas, at ang human race ay hindi maglalakas loob na kumilos ng padalos-dalos. Masasabing maraming mga 9th grade master ang nagtipon dito ngayon upang tulungan sina Ada at Ada na palayasin ang Black Ink Giant Spirit God para lang mas mahusay nilang maibigay ang No Return Pass sa malapit na hinaharap.
Kung otters ba ang Black Ink Clan mula sa Northern Pass, hindi masyadong nag-aalala si Yang Kai. Noong naitatag ng Black Ink Clan ang Mountain Pass na ito, inilagay nila ang lahat ng kanilang pundasyon dito, kaya hindi madali para sa kanila na umalis ngayon. Higit pa rito, kung nanatili sila sa Northern Pass, maaari nilang sundin ang halimbawa ng human race at bantayan ang lugar na ito. Kung aalis sila, lalala lang ang sitwasyon nila, kaya hanggat hindi bobo ang Black Ink Clan, hindi sila madaling umalis. Casual na tinampol ni Yang Kai ang kamay ni Xiao Xiao at tinawag ang lahat. Tara na. Pagkatapos ng labanang ito, sa wakas ay naunawaan ni Yang Kai ang agwat sa pagitan ng kanyang lakas at ng Black Ink Giant Spirit God. Sa pangkalahatan, hindi maliit ang agwat sa pagitan nila, ngunit hindi ito isang bagay na hindi matamo. Ngayong si Yang Kai ay sumulong na sa Ninth Order sa loob ng ilang daang taon, sa mahigpit na pagsasalita, siya ay isang bagong na-promote ng 9th Grade Master. Marami pa siyang puwang para pagbutihin, ngunit imposibleng umunlad ang kapangyarihan ng Black Ink Giant Spirit God. Tinansya ni Yang Kai na kung maaabot niya ang rurok ng 9th grade, magkakaroon siya ng pagkakataon na labanan ang isang Black Ink Giant Spirit God. Ang ordinaryong 9th grade Heaven Opening Realm, gaano man karami ang nilinang ng isang tao, ay hindi posibleng magkaroon ng ganoong kalakas na personal na lakas, ngunit sa paglipas ng mga taon, si Yang Kai ay palaging nagagawang sugpuin ang mga cultivator ng parehong kaharian at pumatay pa nga ng mga kaaway ng mas mataas na kaharian. Ang kanyang sariling lakas ay mas malakas kaysa sa mga cultivator ng parehong kaharian. Ang akumulasyon ng 9th grade master ay nangangailangan ng napakahabang yugto ng panahon. Isinasantabi ang lahat ng iba pa, halos 10,000 taon na ang lumipas mula nang masira ni Xiao Xiao ang 9th grade, ngunit hanggang ngayon, hindi pa niya naaabot ang rurok. Kaya naman noong ang Pure Yang Old Ancestor at ang iba pang 9th grade Old Ancestor ay nag-alay ng kanilang buhay, pinahintulutan nilang manatili sina Xiao Xiao at Wu Qing. Dahil sa mga mata ng matatandang ito na nabuhay ng hindi mabilang na mga taon, ang Xiao Xiao ay isa lamang bagong henerasyon ng 9th grade, hindi banggitin si Wu Qing. Sa oras na iyon, na-promote pa lang siya sa 9th grade, tulad ni Yang Kai sa ngayon. 100 taon na lang. Ang akumulasyon ng 9th grade ay mahirap, ngunit si Yang Kai ay may kakaibang kalamangan. Una sa lahat, ang daloy ng oras ng kanyang miniature universe ay 10 beses na mas mabilis kaysa sa labas ng mundo. Ang miniature universe ay mayroon ding malaking bilang ng mga buhay na nilalang at small stone race, na patuloy na nagdaragdag sa kanyang pundasyon. Hindi man niya sinasadyang magtanim, patuloy pa rin ang pagtaas ng kanyang lakas. Ang katotohanan na nagawa niyang sumulong sa 7th grade, 8th grade o kahit na 9th grade sa napakaikling panahon ay pawang salamat sa akumulasyon ng miniature universe. Bukod pa rito, mayroon din siyang World Tree Clone. Hindi lamang maaaring masil ng World Tree Clone ang teritoryo ng miniature universe, na nagbibigay daan dito na maging ganap na makinis at walang kapintasan, na nagpapahintulot na hindi ito maapektuhan ng mga panlabas na puwersa, maaari rin itong linisin ang lakas nito. Ito rin ang dahilan kung bakit naging mas matatag ang pundasyon ni Yang Kai at mas lumakas ang kanyang lakas. Ang World Force sa kanyang miniature universe ay mas dalisay kaysa sa isang ordinaryong 9th grade master, kaya kapag ginamit niya ang parehong dami ng enerhiya, natural itong lalakas. Gayunpaman, hindi ito sapat. Kung gusto niyang mabilis na linangin hanggang sa rurok ng 9th grade, kakailanganin niyang pinuhin ang malaking halaga ng resources. Kaya't sa pagbabalik, hindi nag-aksaya ng oras si Yang Kai at nagpasok ng malaking bilang ng Heaven Opening Pill sa kanyang bibig. Sa kanyang kasalukuyang cultivation, sa sandaling ang Heaven Opening Pill ay pumasok sa kanyang tiyan, sila ay nag-transform sa purong enerhiya at bumuhos sa teritoryo ng miniature universe, hindi siya nagpahinga kahit isang sandali at patuloy na nilulunok ang Heaven Opening Pill. Napatulala si Xiang Shan at ang iba pa. Sa isang lugar kung saan walang nakakakita, maraming mapagkukunan ang dinadalisay ni Yang Kai upang palakasin ang kanyang pundasyon.